Matagal nang pangarap ni Nina na makalabas ng lungsod at makaranas ng tahimik na buhay sa probinsya. Kaya't agad siyang sumama sa kanyang kapatid na babae at sa pamilya nito nang magpasya silang bumisita sa lalawigan ng kanyang bayaw. Matagal na daw na hindi nakakauwi ang bayaw ni Nina sa kanilang probinsya. Matapos silang manirahan sa lungsod, kaya't sabik silang makita ang kanilang mga kamag-anak at muli magbalik tanaw sa mga alaala ng kanyang kabataan. Pagdating nila, mainit silang sinalubong ng mga kamag-anak ng bayaw ni Nina. Pinakita sa kanila ang magagandang tanawin ng lugar, mga tanimang sagana sa bunga, mga bukirin na tila hindi na uubusan ng lunti ang kulay, pati na ang isang ilog na kasing linaw ng salamin. Dumalo rin sila sa isang salo-salo, nakipagkwentuhan sa mga lokal at nagpakasaya sa simpleng buhay ng probinsya. Ngunit, isang gabi, habang tahimik ang paligid at lahat ay nagpapahinga na, mayroong kumatok sa may pintuan. Si ate, ang kapatid ni Nina, ang siyang nagbukas. At isang estranghero ang nakatayo sa may labas. Isang lalaking matangkad, payat, at may malalim na tingin. Ngunit ang higit na nakakagulat, hindi ito ang tipikal na bisitang naghahanap ng pamilya. Ang lalaking ito, sa halip ay naghahanap sa babaeng si Nina. Agad na tinanong ni ate si Nina kung kilala niya ang lalaki. Ngunit mariing itinanggi ni Nina na may kilala siyang ganoong tao. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ang hinahanap nito, gayong wala naman siyang nakausap o nakilalang iba sa may lugar na iyon. Biglang napuno ng tensyon ang bahay nang marinig ng mga lalaki sa pamilya ang pagdating ng estranghero. Nang subukan nilang harapin ito, mabilis itong umalis. Ngunit may sinabi ito na ika niya, "Babalik ako." Inilabutan si Nina sa sinabi ng lalaki. Ngunit mas lalong nakakatakot ang reaksyon ng pamilya dahil ayon sa kanila, kilala nila kung sino ang estranghero. Ito ay mula sa isang pamilyang matagal nang pinaniniwalaang may dugo ng aswang. Ang pamilyang ito, ayon sa kanilang kwento, ay umalis na sa kanilang baryo. Maraming taon na ang nakakalipas dahil sa tinamong kahihiyan at takot ng mga tao sa kanila. Pero ang tanong ng mga lalaki sa pamilya, bakit? Bakit narito pa rin ang lalaking iyon? At ano ang plano nito? Kinabukasan, binaliwala ni ate ang insidente at sinabing maaaring nagkamali lamang ang lalaking iyon. Ngunit ang mga lalaki sa pamilya ay hindi kumbinsido. Para sa kanila, ang pagparito ng estranghero ay isang babala ng mas malaking peligro. Dumaan ang mga gabi at unti-unting bumigat ang hangin sa paligid ng bahay. May naririnig silang mga nakakatakot na tunog mula sa may labas, parang halakhak ng aso na may kahalong ungol ng baboy. Sa kalagitnaan ng kadiliman, nararamdaman nilang may mabigat na yapak sa kanilang bubungan. Wari galit na nagmamasid. May mga anino sa likuran na ikapa ay gumagalaw, tila nagmamatiyag. Isang gabi, nagising ang lahat sa sigaw ni Nina at nang puntahan nila ito, nanginginig itong nakatayo sa gilid ng kanyang kama na ayon sa kanya, may itim na anino. Nakatayo ito malapit sa may bintana. Pero ang nakapagtataka,
Ang lalaking iyon ay mayroong dalang bungkos ng bulaklak. Iba't ibang uri ng bulaklak. Hindi nila maipaliwanag kung papaanong nakapasok ang lalaki sa loob ng bahay nang hindi nila napapansin. Dito nagpupuyo sa galit ang mga lalaki sa pamilya dahil para sa kanila, malinaw na ito ang estranghero noong una pa. At nang mag-umaga, sinubukan nilang hanapin ang pinaghihinalaang bahay ng lalaki. Ngunit wala silang nadatnan kundi isa lamang abandonadong kubo. Wala ni isang bakas ng bagitong estranghero. Sa wakas, nagpasya na ang bayaw ni Nina na itigil na ang kanilang bakasyon at muli nang bumalik sa may lungsod. Ngunit bago sila umalis, muling nagpakita ang estranghero. Nasa pagkakataong iyon, nakaupo ito sa may bintana ng kwarto ni Nina. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. At sa kalmado nitong boses ay sinabi nito, "Huwag kang matatakot. Wala akong masamang intensyon sa iyo. Huwag kang matatakot." Ngunit bago pa man makapagsalita si Nina, napasigaw na ito ng malakas dahil sa labis na takot. Mabilis na dumating ang pamilya sa may kwarto. Ngunit wala silang nadatnan kundi ang pulumpon lamang ng bulaklak na siyang nagkalat sa may paligid. Nasa pagkakataong ito, natatawa ang bayaw ni Nina. Naika niya, baka ang binata na nagpapakita sa kanya ay nanliligaw lang talaga. Pero kung ganyan ang kanyang paraan, sigurado akong hindi niya makukuha ang kalooban ng dalaga. Kinabukasan, bumalik sila sa lungsod. Ngunit ilang araw lamang ang lumipas. Nakarating sa kanila ang isang balita. Nahuli na ang estranghero at pinarusahan ng mga tao sa baryo dahil sa ginawa nitong pananakot. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamakaawa, ipinahayag ng estranghero ang isang nakakagulat na revelasyon. Hindi siya ang aswang. Dahil siya ay ampon lamang at ang tunay na aswang ay ang mga kumupkop sa kanyang mga magulang. Sinabi niyang naroon siya para lamang bantayan si Nina mula sa mga ito. Ang revelasyong ito ay nagbigay ng mas malalim na kilabot sa kanilang pamilya na kahit habang nasa lungsod na sila, hindi nila maiwasan ang magtaka. Totoo bang ligtas na sila? O darating ang araw na magpapakitang muli ang tunay na halimaw sa may dalaga? Sana po ay naibigan nyo ang aking maikling kwento. Marami pong salamat sa pagbibigay nyo ng oras para sa aming nakakapangilabot na karanasan. Marami pong salamat. Uy mga kaibigan, maraming salamat sa iyong pakikinig. At kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento, ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe, para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabuting mga kwento na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan nyo ng positibong mensahe na kung may pagkakataong di na maibigan mo itong maibahagi, pindutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po. Ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay, mainit na pagmamahal, taos puso ninyong pagsuporta at pagtangki para sa ating pang mas mahabang kwentong katatakutan at kulitan dito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na siyang matatagpuan po sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po, at ito pong inyong lingkod na nagsasabing maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your daily dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing stay safe and fresh everyone, and always stay awesome. Peace out.